Ano ba? Huwag. Pwede bang huwag lang dahil sinabi mo? Shirley, Magpapakasal ka na kay Sisi. Hindi ito tama para sa atin. Ano ba, mahal? Nagseselos ka ba? Hindi mo ba alam? Magpapakasal lang ako sa kanya para sa resources ng Chutsi Studio. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Ang bait niya sa akin ngayon. Akala lang niya, ang bata sa tiyan ko ay sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaang matuloy ang kasal nila. Ang posisyon ng MRSC ay sa akin lang. kayo, Wensi, sa wakas dumating ka na. paano niyo nagawa sa akin to? Wensi, nababaliw ka na ba? Sisi. Shirley, napadala na natin ang imbitasyon sa kasal. Niloko mo ako sa best friend ko. Sisi, ako. Pakinggan mo ako. Wensi, kung may problema ka, sa akin ka magalit. Anong klaseng tao ka para mang-api ng buntis? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Buntis? Bakit hindi ko napansin dati? Na ang baboy mo pala? May anak na kayo ni Uyawyu. Gusto mo pa rin pakasalan ako? Wensi, huwag kang ang maging childish. Pwede ba? 8 taon na tayo magkasama. Dahil lang sa maliit na bagay na yan, hihiwalayan mo na ako? Sino pa ba ang tatanggap sa'yo kundi ako? Sisi, huwag mong hiwalayan si Shiley, please. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ngayon, ipapa-abort ko ang bata. Ipalaglag mo ang batang yan. Xiaoyu, mahihirapan ka nang magbuntis ulit. Hahayaan mo ba siyang hindi maging ina habang buhay? Siya ang matalik mong kaibigan. Kanselado ang kasal. Break na tayo. Ang pakikipagtulungan sa Chutsi Studio, dapat nating makuha. Hindi ito pwedeng masira. Huwag ka nang mag-inarte. Magsorry ka sa akin ngayon, at matutuloy pa ang kasal. Sisi. Wensi, buntis siya sa anak ko. Ang kite na babae at aso. Magpakailanman. Ikaw, Shiley, kanselado na ang kasal. Paano na ang kontrata mo sa Chutsi Studio? Anong gagawin mo? huwag kang mag-alala, mahal. 8 taon kaming magkasama. Hindi niya ako basta-basta susukuan. Ma, Zing. Bakit hindi mo kasama si Shiley? balak kong kanselahin ang kasal namin ni Shiley. Ano? Ma, Ano ba talagang nangyari? Sa inyong dalawa? kumalma ka. Mahalaga ang kalusugan mo. Operahan ka na sa makalawa. Hindi ka pa kumakain, di ba? Bibilhan kita ang pagkain. Wensi. Lin Jinghui, Matagal na tayong hindi nagkita. matagal na nga. Mula nang lumipat kang high school. Hindi na tayo nagkita ulit. Ikaw, sa mga nakaraang araw, kailangan mong magpahinga ng maigi. Ma'am. Kuya Lee, si Sisi ba yun? Sino yung kasama niya? Parang pamilyar ang mukha niya. Paano nangyari na si Sisi ay kasama ng ibang lalaki? Ibig sabihin, Sweetie, ang bilis mo namang makahanap ng iba. Wensi, ikaw na babaeng pabago-bago. Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang pagsisisi. Ma, kailangan mo akong ipagtanggol. Gusto ni Wensi na kanselahin ang kasal. President Lin, ito ang nahanap namin. Nag-che siya. Hindi lang yan, nakita ko pa kanina. Pumunta siya sa kwarto ng nanay ni Miss Wen. Silly, huwag kang mag-alala. Ano ba talaga ang nangyari? Ma, kailangan mo akong tulungan na kausapin siya. Nakalabas na ang mga imbitasyon. Bigla niyang gustong kanselahin ang kasal. Ito. Wala naman sa akin.
Pero masama ito para sa kanya, ma. Alam mo ba, ma? Huwag kang mag-alala. Pagdating ni Zizzy, tatanungin ko siya. Kailangan mo akong tulungan na kausapin siya, ma. Alam mo ba, ma? Sobrang-sobra na siya. Bakit ko kinansela ang kasal? Hindi mo ba alam sa puso mo? Hindi ba dahil sa labas? May iba kang lalaki? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Ma, tingnan mo. Ito ang katotohanan. Zizzy, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ma, ako. Alam kong galit ka, pero hindi ka dapat makipag-ugnayan sa ibang lalaki sa labas. Tumahimik ka. Iniisip mo ba na lahat? Ay kasing walang hiya ninyong dalawa? Wency, baliw ka ba? Buntis pa naman siya. At saka, hindi naman mali ang sinasabi nila. Huwag mo akong ipagtanggol. Magagalit si Sisi. Dati, ang bait-bait niya tingnan. Ang itulak ang isang bantis. Nagawa niya talaga. Hindi siya tao. Hindi lang yan. Nag-chat pa sa ospital. Sa Obgyn pa talaga. Baka nga, ang bata sa tiyan niya ay anak sa labas. Wency, kung hihingi ka ng tawad ngayon, at hihiwalayan mo agad ang lalaki mo, dahil sa 8 taon nating relasyon, papatawarin pa rin kita. Nga, Sisi, huwag ka nang maging pasaway. Bakit hindi ko napansin dati? Ang galing ninyong umarte? Kayo ang nag-chat. Tapos ako pa ang sinisiraan ninyo? Zizzy, sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Totoo ba to? Ma, tumahimik ka. Nasa harap na natin ang ebidensya. Ano pa ba ang gusto mo? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Sabi mo hindi ka nag-chat? Ang kabit mo, nandito. Paano ka pa magpapalusot? Ikaw, Hindi ba sabi mo nagtaksil ako? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ngayong araw na to, nagtaksil na ako. Wency, ikaw. Ano ba? Hindi ba sabi mo nagtaksil ako? Kahit umamin ako, mali pa rin? Ano bang gusto mong gawin ko? Sweetie, Ako. Subukan mo lang. Wency. Kaya pala ang bilis mong. Kinansela ang kasal. May kapalit ka na pala, di ba, ama? Tapos na kami. Ako at ikaw. May asawa na ako ngayon. Huwag mo na akong guluhin pa. Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. Kami ni Lin Jinghui. Kasal na kami. Kasal na kami. Lin Jinghui? Parang pamilyar ang pangalan na yan. Yung pulubi noong high school, inimbitahan ko na lahat ng kamag-anak at kaibigan. Tapos bigla mo lang kakanselahin? Saan ko ilalagay ang mukha ko ngayon? Ngayon ka pa nagkaroon hiya? Nung kayo ni Uyao Yu ay magkasama sa kama. Bakit hindi ka nahiya? Sabi mo, nagtaksil ako. Nasaan ang ebidensya? Tanong ko, nasaan ang ebidensya mo? Ikaw ang may kasalanan. Habang tayo pa, nagpakasal ka sa lalaking yan. Nakita yan ng lahat. Ebidensya? Nagalit ako masyado noon. Nakalimutan kong kumuha ang litrato. Ano? Walang ebidensya? Kung ganun, naninira ka lang. Ikaw, Ang sinasabi mo ay ebidensya ng pagtataksil mo. Di ba? Mayroon ako dito. Anong meron ka? Wala ka. Matagal na kitang nakilala. Lin Jinghui, di ba? Pulubi ka na noon pa sa high school. At pulubi ka pa rin ngayon. paano siya magkakaroon ganyang ebidensya? Ang bata sa tiyan ni Qiaoyu. Sa'yo yan, di ba? Wala ka nang masabi ngayon, di ba? Ay, ang lalaki pala ang nagtaksil. Siya pa ang naninisi. Hindi talaga dapat husgahan ang tao sa palabas na anyo. Umalis ka, umalis ka. Umalis na kayong lahat. Ngayon pa ba? May sasabihin pa ba kayo? Hindi pa ba kayo alis? Wenzy, ikaw ako. Anong ikaw? Ayaw niyo pa umalis? Gusto niyo pang mapahiya? Maghintay lang kayo. Ma, patawad ako. Zing, talaga bang kasal na kayo? Sasabihin ko ba ang totoo kay mama? 8 taon akong nakipagrelasyon kay Shili. Wala na akong lakas para magmahal pang iba. Hindi ito patas kay Lin Jinghui. Ma, ako. Opo, tita. Kasal na po kami. 8 taon ko nang gusto si Sisi. Kung may hiling po kayo, sabihin nyo lang po. Sisiguraduhin kung matutupad ko po yon. Ang pamantayan ng inyong manugang. Ayaw mo namang masaktan ulit ang mama mo, di ba? 8 taon. Naalala ko noong high school si Zitzi. May isang lalaki. Na palaging palihim na hinahatid sa Kritsipawi. Baka nga. Tama si Lin Jinghui. Ang sakit ni mama ay hindi na kayang masaktan pa ulit. MM. Alam ni Mama,
na hindi na mahaba ang buhay niya. Ang tanging hiling niya bago siya umalis ay ang makita kang magkaroon ng sariling pamilya. Mukhang mabait naman si Lin. Dahil kasal na kayo, sana maging masaya kayo. Nasaan ang marriage certificate? Patingin kay mama. Gusto ni mama makita kung paano ang hitsurang aking mahal na anak noong kinasal siya. Marriage certificate. Hindi ko akalain na magpapakasal ako kay Lin Jinghui. Naayos na ang kwarto sa bahay. Naayos na ang kwarto sa bahay. Sasama ko sa'yo para tulungan kang lumipat. Lumipat? Hindi ba magiging kahina-hinala kung hindi tayo magsasama sa isang bahay? Tama ka nga. Pero hindi ba masyadong mabilis? Hindi. Salamat sa tulong mo sa ospital. Walang anuman. Sa totoo lang, hindi lang para sa'yo ang ginawa ko. Huwag kang mag-alala. Kasal tayo sa papel lang. Kung gusto mong makipagdiborsyo, pwede ka anytime. Kung makakita ka ng taong gusto mo, pwede nating kanselahin ang kasunduan. 8 taon na. Ngayon, hindi na kita bibitawan. Inga. Sissy. Sissy. Doctor, kumusta na siya? Nahilo lang siya dahil sa blood sugar. Bumili kang tubig at tsokolate. Magigising din siya agad. Ang babaeng ito, siya ba ang gusto mo? Ayos ka lang ba? Shirley, ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Ngayon, medyo gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Anong gusto mong kainin? Kakain tayo mamaya. Tanggal ka na sa trabaho. Huwag po, President Gao. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa'yo ang proyektong iyon ay dahil ikaw ay buong pusong nagsabi sa akin na ang pinuno ng Chutsi Studio ay ang girlfriend mo. Mayon, sinasabi mo sa akin na sinira mo ito. Paumanhin po, President Gao. Mag-isip pa ako ng paan. Ang design competition na ito na inorganisa ng Ryan Group, malapit nang manalo ang Chutsi Studio. Binigyan na kita ng head start. Kung hindi mo pa rin makuha ang kontrata, huwag ka nang maging director. Huwag po kayong mag-alala, President Gao. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong makukuha ko ang partnership sa Chutsi Studio. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita. Huwag mo akong bigin, ha? Opo, opo. Dito ba? Ay 218. Disyembre 18. Kaarawan ko. Siguro, nag-overthink lang ako. Paano naging kaarawan ko? Ang password ng bahay ni Lin Jinghuai. Nandoon lang sa loob ang kwarto. Ipapasok kita. Ikaw ba ang apo sa tuhod ng pamilya Lin? Hello po, Lolo. Mabuti, mabuti, mabuti. Lolo, natakot niyo po siya. Ipakita mo na kay Lolo ang marriage certificate. Mabuti, mabuti. Sa wakas, may maipapakita na ako. Sa nanay mo. Jinghui, sumama ka kay Lolo sandali. Tungkol sa kumpanya, may sasabihin si Lolo sa'yo. Sissy, umupo ka muna. Kumpanya, si Lin Jinghui ba? Ay isang malaking tao? Tayo lang naman. Ay kasal lang sa papel. Ang kanyang pagkatao. Ano ang kinalaman sa akin? Ito ang kwarto ni Lin Jinghui. High school picture. Hindi ko akalain na itinago pa rin ito ni Lin Jinghui. Lumapit pa kayo. Mas lumapit pa, mas lumapit pa. Ngiti. Tapos na. Sisi.
Ingnan mo, ang ganda. Tinitingnan pa rin. Umalis na ang tao. Kailan ka amin? Ano ba ang sinasabi mo? Marami akong nainom na tubig. Nasaan ang banyo? Kasal na kayo ni Wensi. Bakit may tsismis pa rin sa labas? Na kayo ni Jiang Wanqing. Ano ba talaga ang nangyayari? May girlfriend sa Lin Jinghui? Ano ako? Mukhang, ang mga alaala ay dapat manatili sa nakaraan. Excellency, nasaan ka? Pumunta ka agad sa studio. May nangyari sa'yo. Sissy. Kung ang studio mo ay may kailangan ng tulong, matutulungan kita. Ako ngayon ay. Huwag na. Akyat muna ako para tingnan. Lin Jinghui, kung may girlfriend ka, hindi tayo dapat nagpakasal. Maghanap tayong oras para maghiwalay na. Ako. Sissy, pakinggan mo ang paliwanag ko. Lin Jinghui, sinabi ko na, kung may girlfriend ka, maghihiwalay tayo. Pinapangako ko sa'yo, wala akong girlfriend, Sissy. Ikaw lang ang nasa puso ko. Anong ibig niyang sabihin? Sir, sa inyo po ba ang sasakyang ito? Bawal po mag-park dito. Pakiparada na lang po sa underground parking. Ikaw na muna ang magpark. Akyat na ako. Ang studio ay nasa ika-4 na palapag. Sissy. Sir, pakiparada na pong gayon. Wensi, ang lete mo na dumating. Parang wala lang sa'yo ang isang director ng Rian Group. Sa paningin mo, Shale, sa pagwawala mo ng ganyan, dumating ka ba para pumirma ang kontrata? O para manggulo? may gana ka pang magsalita? Hindi ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kanina? Gusto mo pa ba makipag-ugnayan sa Rian Group? Sige, fine. Pirmahan ang kontrata. Kung gayon, ayon sa napag-usapan natin dati. Teka lang. Dahil pipirmahan din naman ang Chutsi Studio, hayaan mo muna akong maglabas ng sama ng loob. Ako ang direktor ng Rian Group. Gusto mong makipagtulungan sa Rian Group? Pwede. Lumuhod ka muna at humingi ng tawad. Kung hindi, walang usapan sa kooperasyon. Shili, ikaw. Gusto mo pa akong saktan? Noong nakaraan, hindi ako nakapaghanda. Kung hindi, talagang sasaktan mo ako. Ano? Bilisan mo. Limitado ang pasensya ko. Ang studio namin ay pwede ring makipagtulungan sa ibang kumpanya. Ipinakalat ko na ang balita. Ang Chutsi Studio ninyo ay kinalaban ang Rian Group. Tingnan natin kung sinong kumpanya pa ang maglakas loob makipagtulungan sa inyo. Excellency, ang Haming Group ay tumangging makipagtulungan sa aming studio. Ang Kishen Group ay tumanggi rin makipagtulungan sa amin. Ano? Gusto nyo makipagtulungan? Dali, lumuhod kayo sa akin. Ikaw ay isa lang. Alipores ng Rian Group. Akala mo ba kung sino ka na? Sino ang Alipores? Ikaw. Sasabihin ko sa inyo, sinumang maglakas loob, makipagtulungan sa Chutsi Studio nyo, ay kalaban ko, si Shili, at kalaban ng buong Rian Group. Sisiguraduhin kong ang Chutsi Studio nyo, sa Hecheng City, ay tuluyang mawawala. May ganoon ka bang kapangyarihan? Sej, pwede mong baliwalain ang kapalaran ng Chutsi Studio. Pero ang nanay mo, ang gamot ng nanay mo, ako ang nag-ayos para bilhin sa ibang bansa. Pati ang espesyalistang doktor ng nanay mo, ako rin ang naghanap. Kung gusto mo, na gumaling pa ang nanay mo, lumuhod ka sa akin. Hayop ka. Hello, Director Lee. Yung gamot na hiningi ko sa'yo dati, hindi na kailangan. Huwag. Luluhod ako. Ganyan nga. Halika, Wensi. Sasabihin ko ang isang linya. Ulitin mo. Ako, si Wensi. Walang hiya. Shale. Isipin mo ang nanay mo. Sabihin mo, Ako si Wenzel. Walang hiya. nagloko bago ikasal. Hindi nagagamutin, di ba? Hindi nagagamutin. Nagloko bago ikasal. Tama yan. Sino pa ba ang niloko mo? Bakit kailangan mo pang lokohin? Ang pulubi na lumuhod sa akin dati? Halika. Linisin mo to para sa akin. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, gawin mo ang sinasabi ko. Anong tinitingnan mo? Bilisan mo. Tigilan mo.
Shiley, gusto mo bang mamatay? Lin Jinghui, bakit ikaw yan? Naglakas loob ka pa ring magpakita sa akin? Talaga kayong dalawa, magkasama na? Kami ay legal na mag-asawa ngayon. Wensi, nakipagrelasyon ka sa pulubing yan? Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Huwag kang mag-alala. Naanyayahan ko na. Ang pinakamagaling na eksperto sa mundo para magkonsulta. Magtiwala ka. Ikaw na patay gutom. Pinakamagaling na doktor sa mundo? Niloloko mo lang kami. Tsitsi. Ang operasyon ni Mama ay bukas na. Narinig ko na isang pinakamagaling na doktor ang mag-opera. Magtiwala ka lang, Silly. Anong drama mo? Para lang ipahiya ako kung ano-ano ang sinasabi mo. Ano ngayon? Wensi, kung wala ang pahintulot ko, hindi mo pa rin makukuha ang pakikipagtulungan ng Rian Group. Isa ka lang marketing director. Anong karapatan mo na makipag-usap para sa Rian Group? Lin Jinghui, anong pinagmamalaki mo? Nakalimutan mo na ba? Noong high school, kumikita ka sa paglalaro ng games para sa akin? High school pa yon. Ngayon ako ay, Ngayon ano ka? Ano? Ang pulubi ay pulubi pa rin. pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Lin Jinghui, ang lakas ng loob mo ah. Akala mo ba talaga? Ikaw ang CEO ng Rian Group? Ang yabang mo. Pinapayuhan kitang umalis na. Kung hindi, baka mawala ang posisyon mo bilang direktor. CEO. Nagkamali ako. Sorry, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Gusto mo ng ganyang tono? Sasabihin ko sa'yo, ganyan din kadesperada si Wensi kanina. Lumuhod para magmakaawa sa akin. Ikaw, Nanaginip ka. sasabihin ko sa'yo, kapag inapi mo pa ang babae ko, papawiin kita sa Haicheng City. Wensi, gusto mo bang makipag? Gusto mo pa bang makipagtulungan sa Rian Group? Ayoko na. Sasabihin ko sa'yo. Ang pakikipagtulungan sa Rian Group, hindi ikaw ang may karapatang makipag-usap. Hindi mo ba alam? Lumabas na ang resulta ng botohan. Ipahayag ng maaga ang resulta ng kompetisyon at ayusin ang oras ng pakikipagtulungan sa Chutsi Studio. Tsitsi. Nanalo tayo sa patimpalak. Unang pwesto. Talagang number 1 tayo. AMM. Tsitsi, balita ko kapag first place ka, makikipag-collaborate ka sa Rian Group. Impossible. Hindi yan mangyayari. Naalala ko, sa susunod na linggo pa ang patimpala. Asa ka palang i-anunsyo ang resulta. Ikaw na naman ba? Ikaw na naman ba ang nanggugulo? Hindi ba ikaw? Matagal ko nang sinabi sa'yo, wala kang karapatang makipag-usap para sa Rian Group. Wala akong karapatan? Lin Jinghui, sasabihin ko sa'yo, ang CEO ng Rian Group ay ibinigay na ang proyektong ito sa akin ng buo. Hanggat hindi ako pumapayag, walang makakakuha ng proyektong ito. Bakit hindi ko alam? Kailan ko naman ibinigay sa'yo ang trabahong ito? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba talaga ang CEO ng Rian Group? Impossible. Hindi yan mangyayari, sinasabi ko sa'yo. Sino yan? Hello, ako. Dali, bumalik ka. Ang proyekto ay naibigay na sa ibang departamento. Hoy, Hindi ka pa ba alis? Gusto mo bang ipatawag ko pa ang security para paalisin ka? kayo. Maghintay lang kayo. Hintayin mo ako sa opisina ko. Tubig lang ang nasa opisina. Ayos lang. Tubig lang ang inumin ko. Bakit mo ako tinititigan? Seeing Rian Group, AMM, ang isang malaking C, hindi basta-basta pwedeng magpanggap. At sa loob ng maraming taon, ang Seeing Rian Group ay hindi pa nagpapakita sa publiko. Hindi kaya si Lin Jinghui. Ay sinasamantala lang ang pagkakataon? Paano mo nalaman na nanalo ang studio namin? ako ang C ng Rian Group, kaya syempre alam ko. Nagpapanggap pa rin. Kung gayon, kung sakaling, magkita tayo sa Rian, magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Nag-alala ka ba na baka ako ay mapintasan? Dahil binibigyan ko siya ng pabor. Kung hindi siya ang Seeing Rian Group, at nabunyag ko ang pagpapanggap niya, gaano kaya nakakahiya ang sitwasyon? Si Shili ay namabae kay Kiaoyu, at buntis pa siya. Matagal ko nang ayaw kay Shili. Nalungkot pa ako noon, dahil hindi ako makakapunta sa kasal mo. Ngayon, Pero, kinasal kami ni Lin Jinghui. ano? Lin Jinghui. Napakamatagal ko na ba sa ibang bansa, kaya hindi na ako nakakaintindi ng Chinese. Kaklas natin noong high school, si Lin Jinghui. Narinig ko kasi, si Lin Jinghui daw, gusto ka na noong high school pa. Paano naman nangyari yon?
Hindi ba't gusto mo rin siya noong high school? Kung hindi lang lumipat si Lin Jinghuai noong high school, at pagkatapos ng graduation, hindi ka rin sana niligawan ng husto ni Shili. Hindi ka sana nakipagrelasyon kay Shili. Sa loob ng maraming taon. Huwag kang magsalita kung ano-ano. Wala yon. Salo. Inga. Ayos ka lang. Ayos lang. Jinghuai. Halika, maglaro tayo. Sige, pumunta ka na. Sige. Sige, sa seryosong usapan na tayo. May union tayo ng mga kaklase sa ilang araw. Pupunta ka ba? Hindi ako pupunta. Pagkatapos ng high school, wala na kaming koneksyon. Kailangan kong pumunta. Sa harap ng lahat, ibubunyag ko ang tunay na pagkatao ni Kiaoyu at Shili. Sige. Kung gayon, sabay tayo. Wensi, ilang taon na ang lumipas. Pero hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Baby. Nakahanap si mama ng bagong papa para sa'yo. Mas magaling siya kaysa sa walang kwenta mong tunay na ama. Bitawan mo ako. Hanggang dito na lang tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Hindi ba maayos naman tayo? Ano sa tingin mo? Ilang taon na ang lumipas. Pero isa ka pa rin walang kwenta. Sawa na ako sa ganitong buhay. Nakahanap na ako ng trabaho. Bilang security guard sa Rian Group. 8,000 ang sahod ko kada buwan. Security guard. 8,000. Sa ganyang sahod mo, paano ka makakatalo kay Shili na milyon ang kinikita? Milyon ang kinikita niya kada taon. Anong ibig mong sabihin? Buntis ka na sa anak ko. Ano pa ang iniisip mo? Buntis ako sa anak mo. Pero ayokong magkaroon ang anak ko. Ang tatay na security guard, ayokong ang anak ko ay maging katulad ko, na mamuhay ng mahirap. Xiaoyu. Hindi ako matatapos ng ganito lang. Mahal. Nakauwi ka na. May nangyari ba? Si Wensi at Lin Jinghui. Talagang magkasama na sila. Siguradong dati pa silang nagkakasama. Sweetie, naglakas loob kang lokohin ako? Hindi ko kayo palalampasin. Ang Linjing Huwain na yan, pulubi lang yan. Huwag mo nang isipin. Naglakas loob kang lokohin ako, ha? Tingnan natin sa class reunion sa loob ng 2 araw. Paano ko kayo pagbabayarin? Narinig ko. Si Lin Jinghuai daw ay may gusto na sa'yo noong high school pa. Totoo ba yan? Ay 218. Disyembre 18. Karawan ko. Siguradong nag-isip lang akong kung ano-ano. Bakit ang password ng bahay ni Lin Jinghui? Ay ang kaarawan ko? Sisi. Tapos ka na bang maligo? AMM. Lin Jinghui. May tanong ako sa'yo. Sabihin mo. Gusto mo ba ako? Ako, Ano ba ang tinatanong ko? Paano naman niya ako magugustuhan simula high school? Sagutin mo muna ang tawag. Babalik na ako sa kwarto ko. Ayaw mo bang malaman ang sagot? Hindi na mahalaga. Magkita na lang tayo sa opisina bukas. Ang kasunduan natin ay sikreto. Mag-asawa lang naman tayo sa papel. Wensi, matagal na kitang gusto. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Shili, ano bang nangyayari sa'yo? Bilisan mo, kunin mo yan. Nakakahiya. Ikaw, kunin mo na.
Jinghuai, nakapagdesisyon ka na ba? Pumunta ka sa Haicheng City. Gusto kang bawiin ni Lolo at ang nanay mo. Ako, Jing Huai. Matanda na si Lolo. Ikaw din ang magmamana ng Rian Group. Kung pupunta ang nanay mo sa Haicheng City, mas magiging maganda ang pagpapagamot niya. Sage. Ano bang inisip ko? Impossible. Sisi, dahan-dahan ka. Naghihintay pa si Jinghui sa akin. Wensi, matagal na kitang gusto. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Sagutin mo na. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Ang daming nakatingin. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Huwag mo akong ipahiya. Sagutin mo muna ako. Shili, may gusto na akong iba. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako. Tutal, ako pa rin ang nagdala sa'yo. Sa klinik noong nakaraan. Ara na. Anong gusto mong kainin? Ililibre kita ng masarap na pagkain. Kakain tayo ng masa. Wala akong oras ngayon. Kakausapin na lang kita mamaya. Hindi. Kape o burger, pumili ka ng isa. Six na. Huwag na, huwag na. Kahit anong kainin mo, okay lang sakin. Ayoko. Sisi. Tulog ka na ba? Bakit ko na naman siya napapanaginipan? Lin Jinghui. Sisi. Sisi. Anong nangyari sa'yo? Lin Jinghui. Gusto kong tuparin ang ating obligasyon bilang mag-asawa. Ano nga gawin ko? Palagang nakasama ko siya kagabi. May sasabihin ba ako? Aksidente lang kagabi, huwag mong seryosohin. Hindi. Kung sasabihin ko yan, para akong kung sinong babae. Ang investor ngayon. Anong oras ang appointment? Alas 9. Malapit na. Ang tungkol kay Sisi. Paano ang arrangement? Lahat ay ayon sa utos ninyo. Hindi kailanman malalantad ang impormasyon ni Madam. Napili. QBRT. Ano kaya ang sasabihin ko? At Sisi, nandito na. Magandang araw, kayo po ba ang inuno ng Chutsi Studio? MS Wensi? Opo, ako nga. Sage, dito po kayo. Bakit ang elevator na ito ay laging nakatigil sa 18 TA floor ngayon? Ngayon. Si Sisi ay nasa 18 TA floor para makipag-ugnayan. Anong ibig sabihin nito? May nangyari ba? Lin Jinghui. Ito ay elevator ng CE. Tanging ang CE lang ang pwedeng sumakay. Tingnan natin. Ikaw ba talaga ang presidente ng Rian Group? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan sa ika-negatibo, 18 palapak. Presidente Lin, bakit ka nandito? Liu Wen. Dalhin mo muna si Presidente Wang sa opisina. Titingnan ko sa ika-negatibo, 18 palapak. Special Assistant Liu, ito. Presidente Wang, dito po kayo. Hindi pa kayo kumakain, Presidente Wang. Hindi pa. Maganda ang naging meeting ngayon. May alam akong masarap na kainan. Alaga, dadalhin kita doon pag may oras. Sage po. Presidente Wang, Special Assistant Liu. Ako ang Director ng Marketing Department. Shili. Ito. Hindi ka pa ba magtatrabaho? Sage, pupunta na ako. Halika, sa loob po. Lin Jinghui. Tingnan natin kung paano kita pahihirapan. Sa class reunion. Naalala mo ba lahat ng pinag-usapan sa meeting? Umuwi ka at ayusin ang trabaho. Sige po. Hindi ko na kaya. Nagday ako. Lin Jinghui, gusto mo ba akong takutin? Anong nangyari? Bakit? Ang nakalagay sa kontak mo para sa akin ay asawa. Asawa ko. Tama naman ang nakalagay. Pero, anong nangyari sa mukha mo? Sino ang nagpagali sa'yo? Naku, paano ko yan nisend? Mali ang nisend ko. Kahit paano, mag-asawa lang tayo sa papel.
Maghihiwalay din tayo sa huli. Nang pakasalan kita. Hindi ko naisip na hiwalayan ka. Hindi ako naniniwala. Sa totoo lang ako. At Itzi, nasaan ka? Hindi ba't hinihintay mo ako kanina? Nasaan na siya? Hinahanap ako ni Xiaomi. Mauna na ako. Class reunion. Narinig niyo ba? Ang QC studio ni Wensi ay nanalo ng first place sa kompetisyon. Makikipag-collaborate pa sila sa Rian Group. Hindi ba't si Shili, ang director ng Rian Group? Siya siguro ang nag-ayos ng collaboration na yan, di ba? Sigurado yan. Dahil lang sa koneksyon ni Shili kaya, nakuha ni Wensi ang collaboration. Dumating na si Shili. Matagal na kayong hindi nagkita. Upo ka. Si Shili siya ang pinakamagaling sa atin. Si Shili, nasa Rian Group. Malaki ang impluensya niya. Tama. Si Shili, hindi lang matagumpay sa trabaho. Ang bata pa niya, malaki ang kinabukasan niya. Sana ay matulungan mo kami. Walang problema. Kailan kayo ikakasal ni Wensi? Pagdating ang panahon, magbibigay kami ng malaking regalo. Hindi pa ba ninyo naririnig? Si Etsisi, nakipaghiwalay na kay Shili. Pero narinig ko, kasama na niya ngayon si Lin Jinghuai. Ang bilis naman niyang lumipat. Nga. Marami siyang natulungan kay Shili. Ati ang pakikipagtulungan sa Rian Group. Si Shili ang nag-ayos lahat. Tapos, hindi pa marunong tumanaw ng utang na loob. At narinig ko pa, Uy. Bakit hindi ko alam? Na ganoon karami ang naitulong sa akin ni Shili? Wensi, bakit ka nandito? Hindi ba ayaw mo? Sa ganitong klaseng okasyon. Ako ang nagtatawag kay Sisi. Hindi siya pupunta. Hahayaan mo lang ba kayo ni Shili? Nasiraan siya. Lin Yu. Anong ibig mong sabihin? Si Wensi, pagtalikod lang. Nagpakasal na kay Lin Jinghuai. Hindi ba sila ay matagal nang magkasama? Saan ko naman siya siniraan? Kung ganoon ang sinasabi mo, nabuntis ni Kiao Yu ang anak mo. Hindi ba't kayo ang mas matagal nang magkasama? Nabuntis pala ni Kiao Yu ang anak ni Shili. Hindi ba't may boyfriend si Kiao Yu? Paano siya nabuntis ni Shili? Nga, may boyfriend si Kiao Yu dati. Sigurado ka bang anak mo yan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Xiao Qi, tumahimik ka. Shile, huwag kang masyadong mag-react. Bakit ka nagmamadali? Ibig sabihin ba, naniniwala ka ring hindi mo anak yan? Huwag kang mag-imbento. Wensi, ang pagkakalat ng sismis ay sa bibig lang. Magkaibigan tayo ng maraming taon. Paano mo nagawa sa akin yan? Wensi, dapat noon pa lang. Ipinagsigawan ko na sa buong mundo ang pagtataksil mo bago ka ikasal. Gagawin kitang kahiya-hiya sa harap ng lahat. Sinaktan mo na naman ako. Dapat lang sa'yo yan. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ako? Bakit ka nandito? Nakalimutan mo na ba? High school classmate mo rin ako. Lin Jinghuai, may mukha ka pa talagang. Pumunta sa class reunion? Wala ka ng kahihiyan, pero naglakas loob ka pa rin pumunta? Bakit naman hindi pwedeng pumunta si Jinghui? Wensi, huwag kang maging mapagmataas. Talaga bang naniniwala ka na si Lin Jinghuai, ang CEO ng Rian Group? Sisi, bakit mo pa kailangang manalo kay Shili? At ipanggap si Lin Jinghuai bilang CEO? Si Lin Jinghui ay nagpapanggap na sino Rian Group. Malaking tao yun. Inga. Ano man ang kanyang pagkatao, mas mabuti pa rin siya kaysa sayo. Isang manlulokong lalaki na nangaliwa bago ikasal. Sage, Wensi, ngayon, sa harap ng lahat, ibubunyag ko ang tunay niyang pagkatao. Ano na naman ang balak mong gawin? Isa lang siyang pulubi. Naglakas loob pa siyang magpanggap na CEO ng Rian Group. Halika, mga kaklase, tingnan ninyo ng mabuti. Ito ang tunay na CEO ng Rian Group at si Lin Jinghuai. Siya ay isa lamang. Mapagkunwaring payaso. Ito na nga siguro, ang CEO ng Rian Group. Ang katabi niya ay si Special Assistant Liu. Nakita ko na rin si Special Assistant Liu. Kaya ang katabi niya, siya nga siguro, ang CEO ng Rian Group. Wensi, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. At baka mapatawad pa kita. Aba, sinasaktan mo pa ako. Ako? Shaylee, hindi mo na nga kayang iligtas ang sarili mo. May oras ka pa para siraan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ako ang director ng Rian Group. Ang daming nagmamakaawa sa akin para sa pabor. Alam mo ba yan? Nakuha mo pang maging mayabang sa akin. Sa loob ng mga taon na ito, gaano karaming suhol ang tinanggap mo gamit ang posisyon mo? Sa tingin mo ba,
mananatili ka pa sa posisyon mo bilang director. Ano naman ngayon? Kapag humihingi sila ng pabor sa akin, kailangan nilang bigyan ako ng pabuya. Gusto mo ng pabuya. Kung matanggal ka sa trabaho, makukuha mo pa ba ang mga benepisyong yan? Lin Jinghui, sa harap ng lahat ng kaklase, ang kapal pa rin na mukha mo. Wensi, ganyan lang ba ang palasa mo? Paano naglakas loob si Lin Jinghui na maging ganyan kayabang? Nagkamali talaga si Wensi na pinili. Liu, Special Assistant Liu, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Tamang-tama, Special Assistant Liu, may isang tao rito. Nagpapanggap na presidente ng ating grupo. Ano? Siya? Tingnan mo siya. Huwag mong isipin na dahil lang sa nakasuot ka ng trench coat at leader shows, ay presidente ka na. Ikaw na walang mata. Linawin mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siya, ang presidente ng Ryan Group. Si Jinghui, siya nga pala talaga. Ang presidente ng Rian Group. Paano nangyari yan? Paano siya magiging presidente ng ating grupo? Patay gutom lang siya. Siya ay isang. Presidente Lin, ito po ang mga dokumento na kailangan ninyo. Hindi ba si Special Assistant Liu yan? Bakit ganoon siya kagalang kay Lin Jinghui? Si Lin Jinghui ba talaga ang presidente? Liu Teshu. Ikaw, Anong tinawag mo sa kanya? President Lin. Impossible. Paano naging si Lin Jinghui ang presidente ng grupo natin? Ito ang mga ebidensya. Ang mga taon mo sa Rian Group, na ginamit mo ang posisyon mo para tumanggap ng suhol. Hindi. Impossible. Hindi yan totoo. Nagkamali lang kayo. Nagkamali lang. Ito, ang iyong termination contract. Bakit nangyari ito? Pek yan. Tapos na. Wala na ang lahat. Tanggal ka na sa kumpanya. Shirley, kasalanan mo ang lahat nito. Wensi, kinasal ka kay Lin Jinghui. Pakiusapan mo siya para sa akin. Please? 8cc. Dahil sa matagal ninyong relasyon. Ni Shiley. Pakiusapan mo siya para kay Shiley. Please. Kiao Yu, may oras ka pang pakiusapan si Shili. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mong problema. Kiao, bakit mo ipinagbubuntis ang anak ko at mapapakasal sa kanya? Kiao, bakit mo ipinagbubuntis ang anak ko at mapapakasal sa kanya? Anong nangyayari? Magsisimula na ang palabas. Hindi ba yan ang boyfriend ni Qiaoyu? Si Jiang Xuan. Mukhang totoo ang sinabi ni Lin Yu, na hindi anak ni Shili. Ang bata. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Matagal na kaming naghiwalay. Lin Yui, sinadya mo ba yan? Okay lang. Naniniwala ako sa'yo. Paano mo nasabing sinadya? Sinadya ko. Ako, anak ko yan. Hindi kami naghiwalay. May ebidensya ako. Shiley, Maniniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Gusto akong ipahamak ni na Wensi at Lin Yu. Naglakas loob kang saktan ako. Sasaktan kita. Kailangan pa ba ng tamang araw? ako ang ama ng bata sa tiyan ni Qiaoyu. Ito ang ebidensya ko. Anong ebidensya? Impossible. Hinding-hindi ko yan papayagan. Natawagin ng anak ko ang iba na tatay. Bitawan mo. Guardia. 8,000. Sa ganyang sweldo mo lang. Hindi ka hamak na mas magaling kay Shili. Milyon ang kinikita niya taon-taon. Anong ibig mong sabihin? Buntis ka na sa anak ko. Iniisip mo pa rin ba buntis ako sa anak mo. Pero ayokong magkaroon ang anak ko. Ang tatay na guardia. Ayokong magkaroon ang anak ko. Ang buhay na katulad ko, na namumuhay sa kahirapan. Hindi ganyan si Shiley. Nasa harap mo na ang ebidensya. Ano pa ang ipinapaliwanag mo? Sila yan. Ang lahat ng ito ay sila. Ito ay bitag na ginawa nila. Puro kasinungalingan. Si Jiang Kuan ang kapitbahay ko. Ayoko nang magsalita tungkol sa gulo ninyo. Pero ayoko nang magsalita tungkol sa gulo ninyo. Pero hindi mo dapat ginawa ang maging kabi at saktan pa si Sisi. Qiaoyu, basta bumalik ka lang sa akin. At mapakabait tayo. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Manahimik ka, Shiley. Kailangan mong maniwala sa akin. Anak mo ang dinadala ko. Nangako kang pakakasalan mo ako. Sabi mo matagal mo nang hindi mahal si Wensi. Sabi mo pakakasalan mo siya. Para lang sa proyekto. Qiaoyu, ayos ka lang ba? Ikaw na maliit na kid ka. Naglakas loob kang lokohin ako. Wensi. Kung hindi ko pala anak ang kay Qiaoyu, pwede na ba tayong? Wala ka talagang kwenta. Wensi. Huwag kang magpakipot. Anak. Hayop ka. Hayop. Naglakas loob kang saktan ako. Saktan mo ako, papatayin kita. Tara na. Hindi kita papatayin. May gagawin pa ako. Mauuna na ako.
Hindi ko naguguluhin ang inyong dalawa. Xiaoyi. Tungkol sa pagiging presidente ng Rayan Group. Akala ko noon, nagbibiro ka lang sa akin. Noon, ang lolo ko ay tutol na tutol sa kasal ng mga magulang ko. Nagtanan sila ng palihim sa pamilya at umalis sa Haicheng City. Hanggang sa high school ako, 3rd year. Naaksidente ang tatay ko at nagkasakit ang nanay ko. Doon lang ako kinuha ng lolo ko pabalik sa pamilya Lin. Lin Jinghui. Sapat na sa akin. Nakasama kita ngayon. Saan tayo pupunta ngayon? Pupunta ako sa Rian Group. May meeting ako para sa kontrata mamayang hapon. Ihahatid na kita. Saya. Magaling. Ang madam ng Sihi. Unang beses bumisita sa kumpanya natin. Dapat maganda ang unang impresyon. Narinig ko, bagong kasal lang sila. Supervisor, nandyan na. Dapat nating makuha ang kontratang ito. Madam, tingnan niyo ang pagtanggap namin. Nasiyahan po ba kayo? Ito. Ay, Miss Jiang. Huwag na kayong magpakumbaba. Alam na ng lahat. Ang relasyon niyo ni President Lin. Tama nga, kinasal na kayo ni President Lin. Pero ang madam ng Rayan Group, Bakit Miss Jiang ang tawag nila sa'yo? Ito. Hindi ba't si Miss Jiang Wanking yan? hindi ko rin alam. Hindi ko pa nakikita si Miss Jiang. Miss Jiao. Jiang Wenqing. Hello. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ang may-ari ng Cutesy Studio. MS Wency. Ako nga. Sabi ko na nga ba? Ang ugali ng babaeng yan. Paano siya magiging karapat-dapat? Sa titulong madam ng presidente. Inga, si Miss Wan King ay ang panganay na anak ng Jiang Corporation. Hindi siya matutumbasan ng isang tao mula sa maliit na studio. Bakit ganyan kayo magsalita? Bakit mo ako pinipigilan? Sila ang nagkamali ng pagkakakilanlan. Nandito tayo para sa negosyo. Sino ang walang hiya na? Nangahas magpanggap na ako? Miss Jiang, hindi ko kayo nakilala. Nagkamali kami sa'yo. Yung, Ay, tama. Kasalanan niya lahat. Itong mapagkunwari. Nagpanggap siyang ikaw. Sa itsura mong ganyan, naglakas loob kang magpanggap na ako. Ang ganda ng aming Miss Jiang. Walang makakapantay. hindi ko naman sinabing ako si Miss Jiao. Tama. Kayo ang nagkamali ng tao. Tapos kami pa ang sinisisi niyo? Ganyan ba kayo? Sa Rian Group, nananakit kayong tao ng walang dahilan. Alam ba yan president nyo? Ang lakas ng loob mong saktan ako, sweetie. Sino ka ba para diktahan? Ang Rayan Group, kung hindi ka namin kilala, isipin naming ikaw ang asawa ng president. Paano kung sabihin ko? Ako nga? Naglakas loob ka pang magpanggap na asawa ng president. Ang kapal ng mukha mo. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Miss Jiang? Ang magiging asawa ng president? Si Miss Wan King ang magiging asawa ng president. Ikaw na maliit na tao. Paano mangyayari yan? Hulihin niyo siya. Ngayon, tuturuan ko talaga ng leksyon. Itong walang alam na Little Kitty Kuno. Anong ginagawa niyo? Bitawan. Bitawan niyo ako. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang kalalabasan ng pagkalaban sa akin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin siya ngayon. Jing Hui, Bitawan mo siya. idilat mo ang mga mata mo at tingnan. Siya ang madam ng Si. Kuya Jingwei, mali ba ang narinig ko? Paano siya magiging madam ng Si? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin siya? President Lin. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam. Na siya ang madam ng Sihi. Hindi mo alam. Ganyan mo ba pinamamahalaan ang mga tauhan mo? Wala man lang silang respeto. Aayusin ko po agad. Tinitiyak ko po na hindi na maulit. Ang ganitong insidente. Wala ka ng pagkakataon. Lahat ng sangkot. Dito ngayon, sisantehin lahat. Opo, Sisi, tara na. Jing Hui. Alamin mo ang lahat. Sino ba talaga ang taong yan? Ang posisyon. Ang posisyon ng madam ng Rayan Group ay sa akin lang dapat. Xiaoyu, gising ka na pala. Bakit ikaw? Kailangan kong hanapin si Shelly. Hindi mo ba inaalala? Ang anak mo sa tiyan mo, wala na ang bata. Wala na. Ano ngayon? Hindi naman yon kay Shelly. Wala akong pakialam. Si Shiley ay tinanggal na sa Rayan Group. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya, di ba? Si Wency na naman, ang kita-kita niya kuno. Sinira ang lahat sa akin. Papatayin ko siya. Nakalimutan mo na ba? Si Lin Jinghui ang CEO ng Rayan Group. Asawa niya yon. Paano mo siya magagalaw? Bakit? Bakit hindi ko na naman malampasan si Wency?
Okay lang yan, Xiaoyu. Nandito pa ako para sa'yo. Wensi, hinding-hindi kita patatahimikin. Ma, naging abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi kita nadadalaw. Ayos lang yan. Alam mo ba, madalas akong dalawin ni Jinghui. Talagang malaga siya sa'yo. Abala ka kasi sa trabaho nitong nakaraan. Madalas siyang nagpapadala ng masustansyang pagkain para sa akin. Salamat. Asawa kita, di ba? Ang alagaan ka at si mama ay tungkulin ko. Nahihiya pa rin ang zizi ko. Ma, Huwag mo na siyang tuksuhin. Mahiyaing tao yan. Sige na nga. ma, kakausapin ko lang ulit ang doktor. Tungkol sa kalagayan mo. Wenxi? Kayo po si? Wenxi? Nakalimutan mo na ba ako? Ako si ER Sheng sa clinic ng high school ninyo. Yarsheng, matagal na po tayong hindi nakita. Alam kong gusto ka niya. Kayo na ba ngayon? Ano po ang sinasabi ninyo? Yung binata na naghatid sa'yo sa clinic noon. Yung binata na naghatid sa'yo sa clinic noon. Kayo na pala sa huli. Hindi po. Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Paano nangyari yon? Ah, Kung gayon, sino ang nasa loob ngayon? asawa ko po yan. Hindi ba kayo naghiwalay? Paano naging asawa mo na naman siya? Ibig mong sabihin, siya pala ang noon. Naghatid sa akin sa klinik? Nga. Noon, sobrang nag-alala siya. Parang langgam sa mainit na kawali. Bago ka pa man magising, tumakbo na siya para bumili ng tubig at tsokolate. Miss, ito ang impormasyon ni Wensi. Si Wensi at ang Si ay nagpakasalagad. Ang 8 taong kasintahan ni Wensi ay niloko siya kasama ang matalik niyang kaibigan. Ngayon, ang isa ay nakunan. At ang isa naman ay tinanggal sa Riang Group. Kontakin mo sila para sa akin. Masusunod. Ang asawa ng CEO ng Ryan Group. Ako lang ang karapat-dapat. Ang naghatid sa akin sa klinik noon ay hindi si Shelly. Si Lin Jinghui pala. Hindi pwede. Kailangan kong linawin ito. Sisi, Jinghui ako. may kailangan pa akong gawin. Kailangan kong bumalik sa opisina. Sige. Sige, bilisan mo. Ang daming trabaho sa opisina. Mamaya na lang siguro ako magtatanong. Miss Wen, ako si Jiang Wanking. Mag-usap tayo. Miss Jiao, wala akong dapat pag-usapan sa'yo. Tungkol kay Jinghui. Miss Wen, umorder tayo ng kahit ano. Miss Jiao, diretsuhin mo na. Alam kong hinahanap mo ako. Hindi para magkwentuhan. Hindi mo kailangang kabahan. Miss Jiao, sabihin mo na. Limitado ang oras ko. Alam mo ba, may isang tao si Lin Jinghui na lihim niyang minamahal sa loob ng 8 taon. Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. Hindi kailanman naging sayo ang puso ni Lin Jinghui. May iba siyang mahal sa puso niya. Kaklas niya noong high school. Kaya, pinapayuhan kitang umalis na habang maaga pa. Miss Jiao, kung hinahanap mo ako, para lang sabihin ang mga ito, wala akong masabi. Wednesday. Miss Jiao, anuman ang nakaraan, ngayon ako ang legal na asawa ni Lin Jinghui. Ako rin ang makakasama niya, habang buhay. Ipatawag mo ang dalawang iyon. Nagsisimula na ang plano. Wednesday. Ang asawa ng presidente ng Ryan Group. Hindi madaling maging ganoon. Jinghui, kailan ka babalik? Ako na. May trabaho sa kumpanya. Mag-o-overtime ako. Magpahinga ka na. Huwag mo na akong hintayin. Sobrang bush mo, wala ka ng oras kumain? Kumusta ang sitwasyon? Inaayos na ng public relations team, pero dumarami pa rin ang mga negatibong komento. Kailangan itong ayusin agad. Opo. Halika, halika, tingnan nyo lahat. Ang may-ari ng Chutsi Studio sa ika-4 na palapag.
Inaabuso ang kapangyarihan at sinisiraan ako. Dahil dito, ako ay inalayas ng Ryan Group. Nakita ko na ang dalagang iyon sa ika-4 na palapag. Hindi siya mukhang ganoong tao. Nga, tinulungan pa niya ako. Hindi siya mukhang gagawa ng ganoon. Ang mga taong gayon, hindi mo talaga mahuhusgahan sa panlabas na anyo. 8 taon kaming magkasintahan ni Wency. Niloko niya ako sa presidente ng Ryan Group at magpapakasal na sila agad. Sabihin niyo nga, Ako ang matalik niyang kaibigan. Maaari akong magpatotoo. Sila. Inihanda na nga nila ang imbitasyon sa kasal. tingnan niyo nga. Grabe, karapat-dapat ba ang ganyang tao maging boss? Totoo nga, hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Anong nangyari dito? Buntis si Xiaoyu. Itong si Wency, pinipilit niyang sabihin na anak ko raw ang dinadala niya at nagbanta pa siyang ipalaglag ito. Ang sama talaga ng babaeng yan. Paano magiging boss ang ganyang tao? Dapat lang magsara ang studio na yan. Hindi karapat-dapat magkaroon ng studio ang ganyang tao. Dapat lang buhusan ng pulang tinta para magsilbing babala. Tama. Kung walang magbibigay sa kanila ng hostisya, tayo na ang gagawa. Tara, sumama kayo sa akin sa ika-4 na palapag. Umalis na ang lahat. Hindi na kailangang umarte. Sabihin mo, hindi naman siguro tayo madadamay dito, di ba? Wala na akong reputasyon ngayon. Ano pa ang ikakatakot ko? Bukod pa rito, hindi ba't nandyan si Miss Jiang para sumuporta sa atin? Pasagutin ang lahat? Ibig mong sabihin, kung mabunyag ang lahat, sasabihin nating si Jiang Wanqing ang nagbayad sa atin para gawin ito. Pero wala tayong ebidensya. Sino nagsabing wala? Matagal ko nang pinaghandaan ito. Mayroon ako. May recording ako. Narito ang 1 milyon. May 1 pang milyon pagkatapos nito. Paano kung may mangyaring masama? Wala. Tutulungan kayo ng assistant ko. Ayaw nyo bang maghiganti kay Wency? Dahil sa kanya, kaya kayo nagkaganyan. Sige. Gusto ko rin siyang maramdaman. Ang masira ang reputasyon. Wency. Maghanda ka sa regalong ibibigay ko sa'yo. President Lin, masamang balita. Nanggugulo sila sa studio ni Madam. Ano? Kanselahin lahat ng meeting. Punta tayo sa Chutsi Studio. Boss na walang puso. Ginagamit ang posisyon ng asawa. Para basta-basta magtanggal ng tao. Baliw na baliw, kahit sarili niyang kaibigan. Kayang saktan. At sinaktan pa hanggang makunan. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat magkaroon ng studio. Wasakin yan. Wasakin. Wasakin. Hindi po. Hindi po ganyan. Isa kang alipors. Pakinggan niyo ako. Sino ang makikinig sa paliwanag ng isang salot na tulad mo? Wasakin niyo na. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo yan. Tigilan niyo yan. Lin Jinghue. Ayos ka lang ba? Ang nangyari ngayon, hahabulin ko sa batas. Nagloko ka na, nanakit ka pa at naging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ng pulis. Hindi ako. Wala kayong ebidensya para magbintang. Magkapadala ko ng sulat mula sa abogado. Haharapin niyo ang 3 taong pagkakakulong. Narinig lang din namin. Takbo. Teka. Ikaw ang assistant ni Jiang Wanqing. Di ba? Hindi ako. Sabihin mo sa President Jiang nyo. Simula ngayon, lahat ng kooperasyon ng Rian Group at Jiang Corporation. Lahat ng kooperasyon, kinakansela na. Tapos na. Tara na. Hindi ka ba nasaktan? Akala ko, sa internet lang sila maninira sa'yo. Maninira sa akin online? Siniraan ka nila sa Weibo ng studio. Tumawag ka pa sa akin noon. Ito pala ang pinagkakaabalahan mo. Ang mga bagay tungkol lang sa'yo. Ang pinakamahalaga sa akin. Lin Jinghue. Mahal mo ba ako? Lin Jinghue. Mahal mo ba ako? Sabi ni Jiang Wanqing, may matagal ka ng gusto. Kaklase mo noong high school. May nagustuhan akong babae. 8 taon ko siyang minahal. Noong high school. Dahil sa aking kawalan ng kumbiyansa, tahimik lang akong nakatingin, hanggang sa gusto kong ipahayag ang aking damdamin. Ngunit may iba na siyang kasama. Ngayon, may kakayahan na ako, at hindi rin siya napunta sa tamang tao. Kaya, oras na para sabihin sa kanya. Wency.
Mula pa noong high school. Gusto na kita. 8 taon na kitang mahal. Lin Jinghui. Masaya ako. Kaya, ang password sa bahay, birthday ko nga pala talaga. Ma'am. Si Jiang Wanqing at sila. Paano mo sila haharapin? Siyempre. Kung ano ang ginawa nila, gagawin ko rin sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang intindihin yan. Tayo, unahin muna natin ang mas importante. I cancel. I cancel. I cancel. Miss, gusto nilang i-cancel ang kontrata. Anong gagawin natin? Paano ko malalaman? Kayo po ba si MS Jiang Wanqing? Ako nga, bakit? Kayo po ay sangkot sa cream. Sumama po kayo sa amin. Ano? Nagkakamali lang kayo. Paso. Kayo ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa amin na gawin ito? Kahit na ano ngayon, wala naman kayong ebidensya. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ito ang 1 milyon. Ito ang 1 milyon. Gawin mo ang sinabi ko. May 1 pang milyon kapag nagawa mo. Nag-record pala kayo. Hindi ko record. Hihintayin ko bang ikaw ang maglagay? Ang lahat ng sisi sa amin. Ikaw na cute ka. Sinaktan mo ako. Pareho lang tayo. Pagkatapos ng high school, hindi na ako bumalik dito. Ako naman, taon-taon akong bumabalik. Ang daming trabaho sa kumpanya. May oras ka pa ring bumalik taon-taon? Natatakot ako. Paano kung bumalik ka at hindi mo ako makita? Jinghui ako. Sisi, huwag ka nang magsalita pa. Sa tingin ko, ayos na tayo sa ganito. Ang gusto kong sabihin, may nagdala sa akin sa klinik noon, pero inangkin iba ang kredito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi noon? Sikreto. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar. Si Mama, sinisimulan na kaming kulitin na magkaanak. Lahat ng gusto mo, susundin ko. Gusto mo ba lalaki o babae? Pareho kong gusto. Ero. Ang pinakagusto ko ay ikaw.